Isipin na natigil ka sa isang buhay kung saan ang bawat araw ay parang isang patuloy na pakikibaka upang bayaran ang mga bayarin. Kung saan ang iyong pinansyal na hinaharap ay parang isang imposibleng bundok na akyatin. Ngayon, isipin na sa loob lamang ng Golden Buwan, nagagawa mong ganap na baguhin ang katotohanan ito. Parang imposible, di ba? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ito ay hindi lamang isang panaginip, ngunit isang tunay na kwento ng isang binata sa Pilipinas na gumawa ng pagbabagong ito laban sa lahat? Ngayon, malalaman mo ang kwento ni Marco, isang binata na may kaunting determinasyon, tapang at malinaw na pananaw sa hinaharap, ay nagawang baguhin ang kanyang buhay pinansyal sa isang nakakagulat na paraan. Hinarap niya ang bawat balakid na maiisip mo, kakulangan ng mga mapagkukunan, isang mapagkompetensyang merkado at maging ang takot sa pagkabigo. Ngunit sa loob ng isang taon, binaligtad niya ang mga bagay-bagay at nakamit ang isang bagay na inaakala ng marami na hindi makakamit. Manatili sa akin at tuklasin kung paano nagawang baguhin ng isang simpleng binata mula sa Maynila ang kanyang buhay pinansyal sa loob lamang ng 12 buwan at kung paano mo ito magagawa. Dahil kung kaya niya, kaya mo rin. Tara na, Kabanata 1. Ang bigat ng realidad sa isang simpleng kapitbahayan sa lungsod ng Cebu, sa Pilipinas. May nakatirang isang binata na nagngangalang Marco. Wala siya masyado. Lumaki siya sa isang maliit na bahay, kasama ang kanyang mga magulang at 2 nakababatang kapatid na lalaki. Hindi naging madali ang buhay ni Marco, ngunit palagi siyang naniniwala na balang araw ay gagaling ang lahat. Ang kanyang ama na nagtatrabaho bilang isang mekaniko at ang kanyang ina na nagtitinda ng pagkain sa kalye ay ginawa ang kanilang makakaya upang maitaguyod ang pamilya. Gayunpaman, ang mga paghihirap sa pananalapi ay palaging naroroon. Ang pera ay hindi naging sapat para matugunan ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. Bawat buwan, nakatambak ang mga singil at tila mas mabilis maubos ang pagkain kaysa sa maisip ng sinuman. Si Marco ay hindi kailanman nagkaroon ng pribilehiyo ng mga mararangyang karanasan o kahit na ang pagkakataon para sa isang dekalidad na formal na edukasyon. Alam niya kung gaano ang sakripisyo ng kanyang pamilya at iyon ang nag-udyok sa kanya na maghangad ng higit pa upang ipaglaban ang isang bagay na mas mahusay. Ngunit nagkaroon ng problema. Hindi alam ni Marco kung saan magsisimula. Ang kanyang trabaho bilang busboy sa isang lokal na restaurant ay hindi maganda ang sweldo. Halos hindi siya makapag-ipon ng sapat na pera upang tumulong sa paligid ng bahay, pabayaan ang mag-invest sa isang bagay na maaaring magbago sa kanyang katotohanan. Sa kaibuturan, alam ni Marco na kailangan niya ng higit pa sa pagsusumikap upang baguhin ang kanyang buhay. Sa pakikipag-usap sa kanyang tiyuhin na naging matagumpay na bilang isang negosyante, si Marco ay nakatanggap ng payo na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ang sikreto ay hindi sa pagtatrabaho ng higit pa, Marco. Ito ay sa pag-unawa kung paano gumagana ang pera at ginagawa ito para sa iyo. Hindi maalis sa isipan niya ang mga salitang iyon. Ngunit hanggat gusto niya, hindi alam ni Marco kung paano gagawin ang unang hakbang. Wala siyang access sa mga libro, kurso o anumang uri ng mentoring. Tanging boses lamang ng kanyang tiyuhin ang umalingaw-ngaw paulit-ulit sa kanyang isipan. Magkaroon ng pera para sa iyo. Kabanata 2. Ang unang hakbang nangyari ang pagkagising ni Marco noong Sabado ng gabi nang siya ay nagbabrowse sa internet sa kanyang cellphone. Wala siyang computer, kaya ang tanging pinagkukunan niya ng impormasyon ay ang smartphone na binili niya gamit ang perang naipon niya sa loob ng ilang buwan. Habang nagbabrowse, nakakita siya ng video tungkol sa kung paano mababago ng maliliit na pamumuhunan ang buhay pinansyal ng isang tao. Ang video ay nasa Ingles
at halos hindi maintindihan ni Marco ang ilan sa mga salita. Ngunit sapat na ang malinaw, hindi niya kailangan maging mayaman para magsimulang mamuhunan. Kailangan lang niyang malaman kung saan ilalagay ang kanyang pera. Ginugol niya ang buong katapusan ng linggo sa panunood ng mga libreng video at pagbabasa ng mga artikulo tungkol sa personal na pananalapi. Nagulat si Marco nang matuklasan na maraming tao tulad niya ang nagsimula sa maliit at sa pamamagitan ng disiplina at kaalaman ay nakagawa ng mga kapalaran. Iyon ang kislap na nagsindi ng apoy ng pag-asa kay Marco. Nagpasya siyang babaguhin niya ang kanyang buhay pinansyal, ngunit para magawa iyon, kailangan niyang matuto at matuto ng mabilis. Ang unang hakbang ay gumawa ng budget. Sinimulan niyang isulat ang bawat sentimo na ginastos niya. Gumawa siya ng detalyadong kalkulasyon ng kanyang pang-araw-araw na gastos at nagulat siya nang mapansin niyang malaki ang ginagastos niya sa mga hindi mahahalagang bagay tulad ng fast food at inumin. Pagkatapos ay gumawa si Marco ng matinding pagbawas, binabawasan ng mga gastos at nakatuon lamang sa kung ano ang kinakailangan. Ang lahat ng pera na natitira ay inipon upang simulan ang pamumuhunan. Kabanata 3. Ang desisyon sa loob ng maraming buwan, pinanatili ni Marco ang kanyang disiplina sa pananalapi, nag-iipon at umiiwas sa pabigla-bigla na paggastos. Alam niyang nasa tamang landas siya, ngunit may bumabagabag pa rin sa kanya. Ang perang naipon niya ay hindi sapat para gumawa ng malalaking pamumuhunan at iniisip niya kung paano niya ito mapaparami ng matalino. Doon natuklasan ni Marco ang konsepto ng low-risk investments. Matapos pag-aralan ng stock market, natutunan niya ang tungkol sa sistema ng dividendo, isang simple ngunit makapangyarihang konsepto. Natuklasan niya na maaari siyang magsimulang mamuhunan sa napakaliit na halaga. Gayunpaman, kailangan niyang maghanap ng abot-kayang platform, isang bagay na abot-kaya para sa isang tao sa kanyang budget. Lumipas ang ilang araw at sa maliit na pera na naipon niya, ginawa ni Marco ang kanyang unang pamumuhunan sa mga stock. Kinakabahan siya dahil hindi pa siya nakakagawa ng ganito. Ngunit sa parehong oras, nakaramdam ako ng hindi maipaliwanag na sigasig. Alam niyang ito na ang simula ng isang bagong paglalakbay. Kabanata 4. Ang mga hamon hindi naging madali ang lahat para kay Marco. Sa mga unang buwan, nakita niyang pabago-bago ang kanyang puhunan at ang pagkabalisa ay pumaibabaw sa kanyang puso. Halos sumuko na siya ng ilang beses, ngunit may kung ano sa loob niya na pumigil sa kanya. Alam ni Marco na ang malalaking pagbabago ay hindi mangyayari sa isang gabi. Nagpatuloy siya sa pag-aaral ng higit pa tungkol sa financial market sa pamamagitan ng panonood ng mga video, pagbabasa ng mga blog at pagsali sa mga forum ng talakayan. Sa bawat bagong impormasyon na kanyang hinihigop, pakiramdam niya ay mas malapit siya sa kanyang layunin. Ngunit ang mga paghihirap ay hindi limitado sa stock market lamang. Hinarap din ni Marco ang bigat ng responsibilidad sa pamilya. Tinulungan niya ang kanyang mga magulang sa mga bayarin sa bahay, ngunit alam niyang ito ay maaaring makita bilang isang pagkagambala sa kanyang mga layunin sa pananalapi. Ang kanyang ama, na nag-aalala tungkol sa kanyang pagkahumaling sa pamumuhunan, ay madalas na nagtatanong sa kanya, "Sigurado ka bang gagana ito? Paano kung mawala ang lahat ng iyong pera?" Maraming beses na nakaramdam ng insecure si Marco, ngunit alam niyang kailangan niyang magtiwala sa proseso. Nanatili siyang disiplinado, nag-iipon ng porsyento ng kanyang kita para muling mamuhunan at naghahanap ng mga paraan upang madagdagan ang kanyang ipon. Hindi ito madali, ngunit determinado si Marco na huwag hayaang maparalisa siya ng mga pagdududa. Kabanata
Limefoo, ang pagliko pagkatapos ng 9 na buwan ng pakikibaka at pagpupursige, nagsimulang makita ni Marco ang mga unang palatandaan ng pag-unlad. Ang kanyang mga pamumuhunan ay nagsimulang makabuo ng mga dibidendo at ang balanse ng kanyang investment account ay unti-unting tumaas. Ang pakiramdam ng nakikitang lumalago ang pera nang hindi niya kailangang magtrabaho ng mas maraming oras ay hindi mailarawan. Nadama ni Marco na siya ay nasa tamang landas. Ngunit alam niya na ang tunay na pagbabago sa pananalapi ay mangyayari kapag nagsimula siyang maghanap ng mga mapagkukunan ng passive income nang hindi umaasa lamang sa kanyang pang-araw-araw na trabaho. Noon ay nagpasya siyang maghanap ng mga pagkakataon upang pag-iba-ibahin ang kanyang mga pamumuhunan. Nagsimula siyang magsaliksik sa merkado ng real estate sa Pilipinas, isang industriya na patuloy na lumalago. Nakahanap si Marco ng pagkakataon sa pamumuhunan sa isang maliit na ari-arian sa Cebu. Bagamat malaki ang halaga para sa kanya, alam niya na sa sapat na financing ay makakamit niya ang layunin. Gumawa siya ng desisyon na gamitin ang bahagi ng kanyang kita mula sa stock investments upang gawin ang kanyang unang hakbang sa sektor ng real estate. Mahirap ang proseso, ngunit nakuha ni Marco ang ari-arian at hindi nagtagal ay sinimulan niya itong upa. Isa itong milestone sa kanyang paglalakbay dahil bukod sa kanyang stock investment, meron na siyang karagdagang source of passive income. Nakaramdam siya ng mas ligtas at mas kumpiyansa. Ang minsang tila isang malayong panaginip ay, sa katunayan, naging isang katotohanan. Kabanata 6, ang bagong landmark, 1 taon na ang lumipas mula nang magdesisyon si Marco na baguhin ang kanyang buhay pinansyal. Hindi na siya ang binata na nag-aalala tungkol sa hinaharap, ngunit isang lalaking nakamit ang kanyang kalayaan sa pananalapi. Ang kanyang mga pamumuhunan ay mas matatag at mayroon na siyang maliit na portfolio ng real estate at mga stock na nagbigay sa kanya ng matatag na kita. Ang kanyang kwento ay kumalat sa kanyang mga kaibigan at pamilya na namangha sa kung gaano siya kabilis nakamit ang tagumpay. Alam na ngayon ni Marco kung ano ang ibig sabihin ng kanyang tiyuhin nang ibigay niya sa kanya ang payong iyan. Gawing magtrabaho para sa iyo ang pera mo. Ginawa niya iyon at ang pakiramdam ng makitang nagbago ang kanyang buhay ay hindi maipaliwanag. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Marami pa ring dapat matutunan at marami pang dapat na umunlad. Ngunit handa siya sa anumang hamon na darating. Ang kwento ni Marco ay patunay na kung may disiplina, pasensya at tamang pag-iisip, kahit sino, kahit walang paunang mapagkukunan, ay maaaring magbago ng kanilang buhay pinansyal. Hindi niya akalain na sa loob lang ng 1 taon, napakarami na niyang makakamit. Pero isang bagay ang alam niya, nagsimula ang lahat sa isang desisyon. Ang isang desisyon na maniwala na ang iyong buhay ay maaaring maging iba at ang pagsisikap na iyon kasama ng kaalaman ay magdadala ng mga resulta. Kabanata 7, ang kinabukasan sa tagumpay na kanyang nakamit, nagsimulang ibahagi ni Marco ang kanyang mga natutunan sa iba sa kanyang komunidad. Nadama niya ang lumalaking pangangailangan na tulungan ang iba na maunawaan ang kanyang natutunan. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili na isang dalubhasa, ngunit alam niya na ang karanasang natamo niya sa kanyang paglalakbay ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa mga nahaharap sa mga problema sa pananalapi tulad niya. Ngayon, si Marco ay isang halimbawa ng pagtagumpayan. Hindi na siya ang walang patutunguhan na binata, kundi isang lalaking may kontrol na sa kanyang kapalaran. Alam niyang hindi madali ang daan patungo sa kalayaan sa pananalapi, ngunit naniniwala siya na posible para sa sinumang handang matuto at gumawa ng mga tamang desisyon.
Patuloy ang kwento nito, ngunit higit sa lahat, hindi na ito tungkol sa kakapusan. Ngayon, ito ay tungkol sa pagkakataon, kaalaman, at ang patuloy na paghahanap para sa paglago. Alam ni Marco na sa kanyang natutunan, mas marami pa siyang makakamit, ngunit higit sa lahat, alam niyang matuturuan niya ang iba na gawin din iyon. Kaya, ano ang naisip mo sa kwento ni Marco? Hindi ka pani-paniwala, hindi ba? Ngayon, gusto kong malaman, ano ang handa mong gawin para mabago rin ang iyong buhay pinansyal? Kung naniniwala kang posibleng gawin ang susunod na hakbang, magsimula ngayon. Mag-subscribe sa channel para sa higit pang mga nakaka-inspire na kwento tip sa pananalapi at diskarte na makakatulong sa iyong makamit ang iyong mga layunin sa pananalapi. Huwag maghintay ng isa pang taon para gumawa ng pagbabago sa iyong buhay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilos ngayon. Pindutin ang buton na mag-subscribe, i-on ang mga notification at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangan ding makarinig ng kwentong ito. Magsisimula na ang iyong paglalakbay. Handa ka na bang baguhin ang iyong buhay? Sabay na tayo.